ba ang sektor ng agrikultura? Ang sektor ng agrikultura ay naglalarawan ng mga gawain na kaugnay sa produksyon, pamamahagi, at pagproseso ng mga agrikultural na produkto tulad ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, pangingisda at iba pang kaugnay na gawain. Ito ay mahalagang sektor sa ekonomiya ng maraming bansa at naglalaan ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, kasaotan at materyales para sa iba't ibang industriya. Ito naman ang apat na bumubuo sa sektor ng agrikultura. Ito ay ang pagsasaka, pangingisda, pagkukubat, at paghahayupan. Una na rito ang pagsasaka. Pagsasaka ay ito ang gawaing may kaugnay sa pagtatanim at nagpaparami ng halaman. Ang pagsasaka ay pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng mga buto ng mga prutas, gulay at palay sa isang malawak na lupain, at ang pang-apat na pangunahing na ani ng Pilipinas ay ang tubo, palay, mais at niyog. Ngayon, ang mga magsasaka ng ating bansa ay may iba't ibang uri. Una rito ay ang mga magsasakang may sariling lupa. Ikalawa ay ang mga magsasakang arawan ng kita at namamasukan sa mga plantasyon. May mga magsasaka ring na sa oras ang ibinibigay ang kanilang kita sapagkat wala silang sariling lupa. At ikaapat ay ang mga magsasakang nangungupahan ng lupa sa sakahang ito'y magsasakang nangungupahan sa mga may-ari ng lupa. Kanyang kita natanggap depende sa kanilang pinagkasunduan ng may-ari ng lupa. Ating napagsinag Pilipinas sa pinakamalaking gastos ng yaman ng ating mundo. Pangingisda. Ito ang pagkuha ng lahat ng mga yaman sa karagatan, ilog, sapa o lawa. At meron itong tatlong uri. At ang una ay ang commercial. Ito ang mga may malaking barko na may mataas na kapasidad na makahuli ng maraming isda. At ang pangalawa naman ay ang munisipal. Ito ang mga karaniwang ginagamit ng mga mangingisdang Pilipino dahil sa mas mura. At ang kapasidad nito ay ang mababa sa 3 tonelada at mas malapit ang papangisdaan ng mga ito kumpara sa sakop na napapangisdaan ng mga pangingisdang komersyal. At ang ikatlo ay ang aquaculture. Ito ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang mga uri nito. Ang aquaculture ay uri ng mga pangingisda na kung saan ang mga mangingisda ay kontrolado at paraan na pagpuproduce ng isda at iba pang yamang dagat. Mahalaga ito sapagkat napupunta ito ang bumababang ani ng mga karagatan at ilog dahil ang mga mangingisda ang namamahala sa pagpaparami nito at ito rin ang pinakaligtas na pamamaraan. Sektor ng pangahayupan sa agrikultura ay may malaking bahagi sa produkto ng pagkain at iba pang produkto mula sa hayop. Narito ang ilang halimbawa ng pangangayupan sa sektor ng agrikultura. Pag-aalaga sa mga hayop, ito ay proseso ng pangangalaga sa mga hayop tulad ng baka, baboy, manok at kambing upang maging malusog at maging masigla. Halimbawa ng pangangalaga ay pagbibigyan ng tamang pagkain, tirahan at pagkangasiwa sa kalusugan ng mga hayop. Pangangalaga ng kalusugan sa panghahayupan. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mga hayop, halimbawa nito ang pagbabakuna laban sa mga sakit na para ito, at iba pang hakbang upang panalitihing pagpaparami ng hayop. Ang sektor ng pangungubad sa agrikultura ay mahalaga sa pagpapalakas at pagpapalago ng mga tanim at hayop. Halimbawa sa mga gamit sa pangungubad sa agrikultura ay mga sumusunod. Panguna, pestisidyo. Ito ay ginagamit upang kontrolin ang mga pest na sumisira sa mga pananim tulad ng insekto, damo at iba pa. Pangalawa, pataba. Ang mga pataba ay nagbibigay ng mga mahalagang bitamina at mineral na kinakailangan ng mga pananim upang lumaki at magkaroon ng masaganang ani. Pangatlo, herbisidyo. Ginagamit ang mga herbisidyo upang kontrolin ang mga paglaki ng damo at maaaring makasira sa mga pananim. Fungicidyo. Ito ay ginagamit upang labanan ang mga sakit na dulot ng fungus sa mga pananim tulad ng anay,
mildew, at iba pa. Mga padagdag na sustansya ito ay mga supplement na naglalaman ng mikroorganismo o iba pang sangkap na makakatulong sa pagpapalago ng mga pananim. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga produkto at gamit sa pamumuhat na mahalaga sa sektor ng agrikultura upang panatili ang kalusugan at produktibidad ng mga pananim at hayop. Ito naman ang mga batas ng sektor ng agrikultura. At ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang mga batas tungkol sa lupa. Unang-una, Land Registration Act ng 1902. Ito ay sistemang torrent sa panahon ng mga Amerikano na kung saan ang mga titulo ng lupa ay ipinatalang lahat. Public Land Act 1902. Nakapaloob dito ang pamamahagi ng mga lupaing pampubliko sa mga pamilya ng mga nagbubukal ng lupa. Ang bawat pamilya ay maaaring magmay-ari ng hindi hihigit sa 16 na hektarya ng lupain. Ang Batas Republika bilang 1160. Nakapaloob dito ang pagtatatag ng National Resettlement and Rehabilitation Administration or kilalang tinatawag na NARA na pangunahing pangangasiwa sa pamamahagi ng lupain para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa pamahalaan. Kasama rin sa mga binigyan nila ang mga pamilyang walang lupa. Ang Batas Republika bilang 1190 ng 1954. Ito ay batas na nagbibigay proteksyon laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at pagdaraya ng mga may-ari ng lupa sa mga manggagawa. Ang Agricultural Land Reform Code, ito ang simula ng malawakang reforma sa lupa na nilagdaan ng dating Pangulong Diosdado Macapagal. Ayon sa batas na ito, ang mga nagbubungkal ng lupa ang ituturing na tunay na magmamay-ari nito. Bilang din sa inalis ng batas, ang sistemang kasama ang pagbili ng pamahalaan sa mga lupang tinatamnan ng mga magsasaka ay sinimulan. Ang Atas ng Pangulo bilang 2 ng 1972 itinadhana ng kautusan na isailalim sa reforma sa lupa ang buong Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Marcos. Ang Atas ng Pangulo bilang 27 kalinsabi ng Atas ng Pangulo bilang 2 ay pinapatupad ang batas na ito na sinasabing magpapalaya sa mga magsasaka sa talikalan ng kahirapan at paglilipat sa kanila ng pagmamay-ari ng lupang sinasaka. Sinakop nito ang lahat ng lupa na tinatamnan ng palay at mais. Hindi kasama dito ang malawakang lupain na tinatamnan ng niyog, tubo, pinya at iba pang pananim. Ang Batas Republika bilang 6657 ng 1988, kilala sa tawag na Comprehensive Agrarian Reform Law or the CARL na ipinabrubahan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Noong 10 ng Hulyo 1988, ipinasailalim ng batas na ito ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural. Ito ay nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program or the CARP. Sa ilalim ng CARP, ipinamamahagi ang lahat ng lupang agrikultural anuman ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka. Ngayon naman, itatalakay natin ang mga batas tungkol sa pangingisda. Una, pagtatayo ng mga daungan upang higit na mapadali ang pagdadala sa mga huling isda sa pamilihan o tahanan, nagsisilbing sentro o bagsakan ng mga ito ang daungan dahil dito mas nagiging madali ang mga mamayang maaabot ang mga produkto mula sa mga ito. Pangalawa, ang Philippine Fisheries Code ng 1998. Ito ay tinadhana ng pamahalaan na naglilimita at nag-aayon ng wastong paggamit sa yamang pangisdaan ng Pilipinas. Pangatlo, ang Fishery Research, ang pananalisik at pagtingin sa potensyal ng teknolohiya tulad ng aquaculture, marine resources, development at post-harvest technology ay patuloy na ginagawa upang masiguro ang pagpaparami at pagpapayaman sa mga yaman tubig. At ang tatalakayin natin ngayon ay mga batas tungkol sa pagsasaka o pagtatanim. Batay sa Capital Century, patuloy na isinasagawa ang sumusunod upang may sakatuparan ng nais ng pamahalaan maiangat ang kalagayan ng mga magsasaka. Pang-una,
Pagtatayo ng bahay ugnay para sa magsasaka upang masiguradong mayroong suporta na maibigay sa kanila. Pangalawa, pagtatayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Pangatlo, pagsisigurado ang mga anak ng mga magsasaka ay makapag-aral, kaya itinayo ang Pangulong Diosdado Macapagal Agrarian Reform Scholarship. At ang pang-apat naman ay Kalahi Agrarian Reform Zones. Ang lahat ng mga programang gawain ay isinasaisip, isinasaulong upang matiyak ang kaayusan ng mga magsasaka tumanggap ng lupa sa pamamagitan ng reform sa lupa. Tungkol sa pagtotrosa. Una ay ang Community Livelihood Assistance Program class. Ito ay paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamamayan ng wastong paglinang sa likas na yaman ng bansa. Halimbawa neto. Number 1, mangrove farming sa Bohol. Pangalawa, plantasyon ng kawayan sa La Union. Pangatlo, plantasyon ng mga halamang medisina sa Pinablangkang, Cagayan. Pangalawa naman ay ang National Integrated Protected Area System NIP. Ito'y programa ng mga pangunahing layunin ay maiangat at protektahan ng mga kagubatan para upang maligtas ang mga hayop at pananim. At ang panghuli naman ay Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay pamaraan upang makatakda ang permanente at sukat ng kagubatan. Ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang suliranin, squatting huwad, illegal na pagpapatitulo ng at pagpapalipat ng gamit sa lupa. Ang sektor ng agrikultura ay may malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga suliranin na kinakaharap ng sektor na ito, na maaaring makaapekto sa produksyon at kita ng mga magsasaka. Sa pagsusuri na ito, tatalakayin ang ilan sa mga pangunahing suliranin at sa agrikultura, at sa mga potensyal na solusyon para matugunan ng mga ito. Kawalan ng modernisasyon. Maraming magsasaka ang hindi nakakaranas ng modernong teknolohiya at pamamaraan sa agrikultura na maaaring makatulong sa pagpapalaki ng produksyon at kita. Kahirapan. Maraming magsasaka ang nakakaranas ng kahirapan dahil sa mga mababang kita mula kanilang mga ani at ang mga matataas na presyo. Kawalan ng pondo. Ang kawalan ng sapat na pondo para sa mga magsasaka upang makabili ng mga pangunahing input tulad ng binhi, pataba at gamit pagsasaka ay isa ring malaking suliranin. Kapisalaan, dulot sa kalamidad. Ang mga kalamidad tulad ng bagyo, baha, pagtuyot, tagtuyot ay madalas nagdudulot ng pinsala sa mga pananim at pag-aari ng mga magsasaka na nagresulta sa pagbaba ng produksyon at kita. Pagpapalakas sa edukasyon. Mahalagang magbigay ng edukasyon at kaalaman sa mga magsasaka tungkol sa modernong pamaraan sa agrikultura upang mapalakas ang kanilang produksyon at magitan ng pagtugon sa mga suliranin ng agrikultura at pagpapatupad ng mga solusyon. Maaaring mapalakas ang sektor ng agrikultura at maging instrumento sa pag-angat ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa kabuuan ng ekonomiya ng bansa. Subalit mahalaga ang tuloy-tuloy na pagmamatyaga at pagtutok sa mga pangunahing issue upang matiyak sa patuloy na pag-unlad ng sektor. Mga patakaran at programang pangkaunlaran sa sektor ng agrikultura, pagsasaka at pagtatanim, batay CARP 2003, patuloy na sinasagawang sumusunod upang makituparan ang nais ng pamahalaan na maiangat ang kalagayang pangkabuhayan ng mga magsasaka. Pagtatayo ng bahay-ugnayan para sa mga magsasaka upang masigurong mayroong suportang mabibigay sa kanila. Pagtayo ng gulayan para sa mga magsasaka. Sisiguro na ang mga anak ng mga magsasaka ay makapag-aral kaya itinayo ang Pangulong Diosdado Macapagal Agrarian Reform Scholarship Program. Kalahi Agrarian Reform Zone.